Ang phrase na money is the root of all evil ay nag-originate sa Bible, specifically sa 1 Timothy 6 verse 10, na nagbibigay babala sa pagmamahal ng tao sa pera na maaaring mag-lead sa moral corruption. Ang katanungan naman na, can money make humans evil? Ay complex at subjective. Bagaman ang pera mismo ay hindi likas na masama, ang paghahangad ng yaman ay maaaring magdulot ng kasakiman, katiwalian, at unethical na pag-ugali tulad ng political scandals at family conflicts. Gayunpaman, ang ilang perspectives argue na habang ang pera ay maaaring mag-udyok sa mga individual na gumawa ng masasamang gawain, ang ugat ng kasamaan ay nakasalalay sa human desire sa halip na sa paraan kung papaano nila ito makakamit. Sa huli, ang epekto ng pera sa pag-ugali ng tao ay multifaceted na kinasasangkutan ng psychological, social, at moral dimensions. Mahalaga ding isaalang-alang ang parehong positibo at negatibong aspeto ng kayamanan. Ano nga ba ang naging epekto ng pagkakaroon ng pera kay Rosemary at umabot pa sa pagkakadamay ng kanyang mga mahal sa buhay? Si Rosemary Noemi Ndlovu ay pinanganak sa Bushbuck Ridge, Mpumalanga, na isa sa 9 na probinsya sa South Africa noong taong 1978. Siya ay pangatlo sa 4 na anak na puro mga babae, nina Maria Mosquana at Maxwell. Ang ate niya ay nagngangalang Audrey, ang sumunod ay si Gladys, at ang bunso naman ay si Joyce. Si Rosemary ay lumaki sa isang mahirap na pamilya at mas nalugmok ang mga ito nang pumanaw ang kanyang ama. Dahil sa hirap ng buhay, kailangan pa nilang mangutang para mabigyan ng maayos na libing ang matandang lalaki. Dito na pagtanto ni Rosemary ang kahalagahan ng pagkakaroon ng life insurance. Tinaguyod ni Maria ang 4 na anak sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa bukid at sa factories. Nag-aral si Rosemary ng primary at high school sa Mpumalanga. Ang naturang bayan ay kinukonsider na isang mahirap na probinsya na located sa eastern part ng bansang South Africa. Approximately, 50.8% ng population nito ay namumuhay below the lower bound poverty line. Karamihan sa mga tao dito ay kumikita ng 810 South African rand o mahigit 2,700 pesos kada buwan. Si Rosemary, ang unang miyembro ng pamilya na nakatapos ng high school. Dahil sa hirap ng buhay, wala nang kakayahan ang ina nitong pag-aralin siya sa higher institution. Ito ang naging dahilan kung bakit nadesisyon si Rosemary na pumasok sa South African Police Service. Dahil ayon sa The National Police Commissioner, ang pag-i-enlist sa South African Police Service ay walang bayad. Dahil lumaki na may pagka-boyish, wala na ring nabigla ng ipursu ng dalaga ang pagiging pulis. Lumipat siya sa Johannesburg para mag-enroll sa Police Academy. Ang Johannesburg ay ang provincial capital ng Gauteng na siyang pinakamayamang probinsya sa bansang South Africa, kilala rin ang lugar bilang the City of Gold. Matapos ang kanyang 12 months na pananatili sa academy at 12 months na practical training, ang 29 years old na si Rosemary ay naging official na policewoman. Ito ay na-assign sa Tembisa Police Station at nakahanap din ito ng maupahan sa area. Dahil lumaki sa probinsya, ang ganda ng lungsod at ang takbo ng buhay dito ay fascinating sa dalaga. Madalas siyang nag-e-explore sa Johannesburg, kung saan nagsimula siyang matutong magsugal. Taong 2011, nang naging regular customer si Rosemary sa The Emperor's Palace, na isang 3-star hotel and casino na nasa Kempton. Ito ay 28 minutes drive at mahigit 25 kilometers lamang ang layo sa police station kung saan siya na-assign. Sa kaparehong taon nakilala nito si Ingwani Maurice Mabasa. Ang lalaki ay nagtatrabaho sa American Embassy. Tulad ni Rosemary, galing din ito sa mahirap na pamilya at nagsikap para magkaroon ng maayos na trabahong meron stable na income. Agad na nagkagustuhan ang dalawa at eventually ay nagsama. Lumipat ang dalawa sa 2-bedroom house sa Clayville Extension 29 na nasa labas lamang ng Oliphant's Fontaine. Kahit na meron ng maayos na trabaho, hindi pa rin nakakalimutan ni Maurice na magpadala ng pera sa kanyang 13 kapatid at may sakit na ina, ganun din para sa kanyang mga anak sa dating kinakasama. Mga hakbang na hindi maintindihan ni Rosemary, kaya madalas itong nagiging dahilan ng kanilang pag-aaway. Kinukumbinsi rin ito ang kinakasama na bawasan ang halaga ng perang pinapadala sa kanyang pamilya at anak, kahit na majority ng kita ni Rosemary ay inuubos lamang niya sa pagsusugal. Dahil sa lumalalang bisyo ng babae, hindi na sapat ang kanyang kita para sustentuhan ang addiction. Nagsimula na rin itong lumapit sa ilang loan sharks. Habang si Rosemary ay kabilang sa respected member ng police force, kilala naman ito ng kanyang mga katrabaho bilang isang gambling addict na minsang nagtatago sa trabaho para hindi mahanap ng mga pinagkakautangan o loan sharks. Ang loan shark ay mga taong nag-o-offer ng loans na may extremely high or illegal interest rates.
Kadalasan din silang merong strict terms of collection at generally operates illegally o hindi naaayon sa batas. Nagsimula na rin itong mag-isip ng ilang alternative para magkaroon ng additional na pera. Noong March 2012, nang makatanggap ng tawag si Rosemary, galing sa kanyang tiyahing si Lucy Mushawana, ayon dito ang anak nitong si Madala Witness Homu ay nawawala. Agad naman umassist ang babae sa paghahanap sa nawawalang pinsan. Nakatanggap ng tawag tungkol sa natagpuang walang buhay na lalaki noong April 1, 2012 si Sergeant Ramogale ng Olifants Fontaine Police Station. Nang pinuntahan nila ang lugar kung saan ito natagpuan, nakita nila ang mga paa ng biktima ay nakagapos ng alambre at meron itong malalalang injuries. Wala ring nakitang bagay na pwedeng magturo sa identity nito. Dinala ang bangkay sa mortuary ng Germisto na mahigit 39 kilometers ang layo sa naturang police station. Ayon sa ginawang post-mortem examination ni Dr. Pazena Cristofia, ang cause of death ng lalaki ay strangulation. Nagtamo rin ito ng blunt force trauma sa kanyang ulo. Ang puwersang ginamit din umano ng killer ay very strong, dahilan para magkaroon ng hemorrhage ang biktima. Kinuhanan ng fingerprint ni Warrant Officer Demba Patrick Koza ang biktima, hoping na nasa police database ang identity nito. Sa kasamaang palad, wala pa silang record ng naturang print. Bago matapos ang araw, kinilala ito ng sinasabing tiyahin na si Madala Witness Homu. Kinabukasan April 2, ipinaalam ng mga otoridad sa pamilya ng lalaki ang malungkot nitong sinapit. Ang pagkamatay nito ay niruled ng mga otoridad bilang homicide. Dahil sa maliit na budget ng mga pulis at sa dami ng mga krimen na nangyayari araw-araw, ang kaso ni Madala Witness Homu ay naging cold case. Ang panganay na kapatid ni Rosemary na si Audrey ay nag-relocate din sa Johannesburg. Kahit na nakatira sa magkaparehong lungsod at hindi nagkakalayo ang kanilang bahay, hindi naman nagkikita ang magkapatid. Kaya ganun na lamang ang tuwang naramdaman ni Audrey nang tumawag sa kanya ang kapatid para siya bisitahin. Hindi tulad ng kapatid, si Audrey ay hindi nakapasok sa police academy. Ito ay nagtatrabaho bilang security guard at sumasahod ng 2,700 South African Rand o 9,000 pesos kada buwan. Dumating si Rosemary lula ng kanyang sasakyan, naabutan pa nito ang nakakatandang kapatid na nakikipagkwentuhan sa labas ng kanyang bahay. Proud na ipinakilala nito ang nakababatang kapatid sa mga kapitbahay, bago pumasok sa loob para ipaghanda ng mainom ang bisita. Nang napansing walang tinapay na pwede nilang iterno sa mainom, inutusan ni Rosemary ang kapatid na mamili saglit para meron silang kainin. Kinabukasan June 26, 2013 nang muli itong bumalik sa lugar na tinutuluyan ng nakakatandang kapatid. Baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala, sa halip na diretsyong puntahan ang inuupahan ng kapatid, tinungo nito ang umpukan ng mga tao, at tinanong ang mga ito kung nakita ba nila si Audrey. Halos pare-pareho naman ang sagot ng mga ito sa kanyang tanong, na huli nilang nakita si Audrey na siya ang kasama. Kinumbinsi ni Rosemary ang mga ito na samahan siya sa inuupahan ng kapatid para tignan kung nandoon ang babae, dahil ayon kay Rosemary, hindi na niya makontak ang kapatid. Hindi pa man nabubuksan ang pintuang nakakandado, napaupo na si Rosemary sa harapan ng inuupahan ni Audrey, at nagsimulang umiyak, paulit-ulit din itong sinasabing anong nangyari sa kapatid ko. Nang sirain ang lock ng pinto, at makapasok sa looban ng silid, tumambad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ni Audrey Isomisandlovu, ito ay nakahandusay sa isasahig. Dahil sa itsura ng babae, alam ng mga nakakita na wala na silang magagawa para iligtas ito. Agad na pinaalam sa mga otoridad ang kanilang natuklasan, at ang mga ito ay nag-took over sa scene. Initially ang kaso ay pinaniniwala ang robbery gone wrong, dahil hindi na nakita pa ang cellphone ng babae. Ayon sa post-mortem examination dito, ang babae ay namatay sa sakal, at nakakita rin ng lethal amount ng poison sa dugo nito. Tulad na nangyari sa kaso ni Madala Witness Homu, wala nang isinagawang investigasyon sa pagkamatay ni Audrey. Bago natapos ang taong 2014, si Rosemary ay lumipat sa ibang police station. Umaasa itong mapopromote bilang sergeant. Madaling nakapag-settle sa Tembisa South Police Station ang babae. Ayon sa kanyang mga bagong kasamahan, sa simula si Rosemary ay mabait at galante. Ilang beses din umano nitong nilibre ng tanghalian ang lahat ng empleyado sa naturang police station at nagpapautang pa sa mga kasamahang kinakapos. Hindi nagtagal, pumapasok na ito ng puyat at mainit ang ulo. Lagi rin di umano itong nagrereklamo dahil sa kawalan ng pera, hindi rin lingid sa kaalaman ng kanyang mga katrabaho na ito ay madala sa kasino. Sa kaparehong taon, 2014, si Rosemary ay nagdalang tao. Mid-2015 nang isilang nito ang isang babaeng sanggol at pinangalanan itong Makanani. Sa kabila ng kasiyahang dala ng bagong silang, hindi naman ito naresolba ang lumalaking problema ng magkasintahan.
Ayon sa kapatid ni Maurice, na nagngangalang Justice, ang lalaki ay madalas natutulog sa loob ng sasakyan nito dahil sa laging pag-aaway ng dalawa. Wala pang isang buwan buhat ng makapanganak si Rosemary, nagkaroon na naman ng matinding pagtatalo ang dalawa, isang gabi noong October 2015. Tulad ng laging ginagawa ni Maurice, umalis ito para magpalamig ng ulo, habang si Rosemary ay naiwan sa kanilang tinutuluyan kasama ang anak. Matinding pag-aalala ang naramdaman ni Rosemary, makalipas ang isang araw na hindi pa rin bumabalik ang kanyang nobyo. Agad na pumunta ang babae sa police station para i-report ito bilang missing person. Hindi pa natatapos ang araw, noong October 14, 2015, isang wala ng buhay na katawan ng lalaki ang natagpuan sa bayan ng Olifants Fontaine. Ang lalaki ay kinilalang si Ingwani Maurice Mabasa. Ang motibo sa pagpatay ay hindi malinaw ayon kay Detective Sergeant Libogang Bridget Ledwaba, dahil ang mga mahahalagang bagay na dala ng lalaki ay hindi kinuha ng perpetrator, tulad ng wallet nito na merong mga cards, cellphone, cash na nagkakahalaga ng 300 South African Rand o mahigit 1,000 pesos, at Elvis branded tie na suot pa nito. Ayon sa autopsy na ginawa kay Maurice, ito ay nagtamo ng 80 stab wounds, ang ilan dito ay fatal na siyang kinamatay ng lalaki. Tulad ng mga ibang pagkamatay ng malalapit na kapamilya ni Rosemary, wala ring naganap na further investigation sa kaso ni Maurice. Noong January 2016, 4 na buwan matapos mamatay si Maurice, isang pamangkin ni Rosemary ang nakiusap na pumisan sa kanya hanggang sa makahanap ng trabaho. Agad namang pumayag ang babae sa request ng pamangkin. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang pamangkin nitong si Zanelle Motha ay nadumugan ng rumaragas ang sasakyan habang ito ay nasa Kempton Park. Miraculously ang babae ay nakasurvive, agad itong dinala sa Tembisa Hospital, gabi ng June 13, 2016. Nagtamo si Zanelle Motha ng mga minor injuries, tulad ng galo sa kanyang mukha at kamay, na agad na nilapatan ng paunang lunas ni Nurse Mashafon Janete Pasha. Kinabukasan ng June 14, si Mary Philip na isa ring professional nurse ang nag-asikaso sa babae. Ayon sa ginang hindi seriously injured ang babae at nakakalakad din itong mag-isa, pero ito ay nakakaramdam ng sakit dahil sa mga natamong sugat. Binigyan di umano ito ni Dr. Lemotho ng prescribed pain medication at patuloy na inobserbahan. Bandang hapon ng kaparehong araw, ang babae ay pinauwi na ni Dr. Nthu. Gabi ng June 16, sinugod ni Rosemary sa Arwep Hospital sa Kempton Park ang pamangkin. Ito di umano ay hindi tumitigil sa pag-iyak dahil sa nararamdamang matinding sakit. Narating nang magtiyahin ang hospital bandang alas 12 ng hating gabi. Sa kasamaang palad si Zanelle Motha ay dineclare na dead on arrival bandang 12:08. Ayon sa ginawang autopsy sa babae, ang cause of death nito ay internal bleeding, meron din itong multiple broken ribs, ang kanyang liver din ay severely damaged. Sumumpa naman ang doktor at mga nurse na naglapat ng paunang lunas kay Zanelle Motha na ang mga injuries nito ay superficial lamang at 100% silang sure na ito ay okay, kaya siya hinayaang makauwi. Ang conclusion ay natamo nito ang mga fatal injuries nang ito ay na-discharge. Sinuggest pa ni Rosemary na posibleng ang mga injuries ng pamangkin ay self-inflicted na hindi naman sinang-ayunan ng mga doktor. Sa kabila ng puzzling situation, hindi naman nag-file ng official complaint ang hospital at wala ring isinagawang investigasyon sa pagpanaw ni Zanelle Motha. Naiwan nito ang kanyang 3 maliliit na anak. Kulang 1 taon ang nakalipas nang mamatay si Zanelle Motha. Tinawagan naman ni Rosemary ang kapatid nitong si Mayeni Mashaba o kilala ring William. Nagkasundo ang dalawa na magkita sa Ekurhuleni City na mahigit 40 kilometers ang layo sa Johannesburg. Matapos magkita nag-offer naman si Rosemary na ihahatid ang pamangking si Mayeni Mashego sa pupuntahan nito noong April 9, 2017 malapit sa Pretoria. Ito ay city sa Gauteng Province na siya ring administrative capital ng bansang South Africa. Ito ay located sa northeast ng Johannesburg. Isang walang buhay na katawan na naman ng isang lalaki ang natagpuan sa bayan ng Olifants Fontaine noong April 10, 2017. Agad na ibinasura ang robbery bilang motive sa killing dahil natagpuan sa posesyon ng lalaki ang kanyang cellphone, wallet, ilang cards, at cash. Ang mga personal nitong gamit ang nakatulong sa mga pulis para kilalanin ang katauhan ng lalaki. Ito ay kinilalang si Mayeni Mashaba. Kahit na natagpuan ang lalaki sa kalunos-lunos nitong sitwasyon, wala pa ring naganap na investigasyon sa kanyang pagkamatay. Isang tawag ang natanggap ni Rosemary galing sa kanyang pamangkin si Brilliant Mashego. Ang binatilyo ay anak ng kanyang nakakatandang kapatid na si Audrey. Sa hindi inaasahang dahilan, nalaman nito na merong 2 insurance policy ang kanyang yumaong ina. Inimbitahan nito ang pamangkin sa kanyang tinutuluyang bahay noong January 22, 2018 para pag-usapan ang tungkol sa natuklasan ng binatilyo.
Pumunta si Rosemary, kasama ang pamangkin sa tahanan ni Sakan Charlotte Maluleke, na isang kilalang informal moneylender. Humiram ito ng 300 South African Rand o 1,000 pesos para di umano sa pamasahe ng bata pauwi sa Bushbuck Ridge noong January 2018. Bandang 1:30 ng hapon nang umalis ang dalawa matapos pakainin ni Sakan ng tanghalian. Inireport ni Sarah Zita Machero, ang apong si Brilliant Machego, bilang missing person noong January 22, 2016. Hindi di umano ugali ng lalaki na umalis ng bahay na hindi nagsasabi sa kanya. Si Brilliant ay solong tinaguyod ng lola nito mula nang namatay ang ina nitong si Audrey. Nakatanggap ng impormasyon si Constable Prince Machikir na merong walang buhay na lalaki ang natagpuan sa damuhan malapit sa Delmas Road at Power Road sa Garsfontein. Isang residente ng Bushbuck Ridge ang nakakita dito. Napinuntahan niya ang lugar makalipas ang 30 minutes, nakita nila ang isang cellphone sa bulsa ng biktima. Nag-inire-dial nila ang huling numerong tinawagan sa naturang gadget, isang babae ang sumagot. Ayon sa autopsy, strangulation ang kinamatay ng binatilyo. Sa kabila ng katotohanang hindi natural ang pagkamatay ng lalaki, wala pa ring investigasyong naganap. Isang nagpakilalang Jabulo Vincent Cunen ang pumunta sa Tembisa South Police Station para i-report ang murder hit na iniutos sa kanya. Nakausap nito ang isang police officer na nagngangalang Thumbelo. Ayon sa pahayag na binigay ni Cunen sa isang pulis, nakilala niya si Rosemary Noamin Ndlovu noong early 2011 matapos siyang maaresto sa allegations of unlawful possession of firearms. Sa kalagitnaan di umano ng naturang taon, tinawagan siya ng babae pero ang kapatid nitong si Cebicil Cunene ang nakasagot ng tawag. Muli nitong nakaharap si Rosemary nang pumunta ito sa bahay ni Cebicil para utusan siyang patayin ang kapatid nitong si Nomasondo Gladys Ndlovu na nakatira sa Fomulo. Kahit na di umano paulit-ulit nitong ginigiit na hindi siya killer, hindi naman naniniwala sa kanya ang babae. Inamin din umano ni Rosemary na siya ay baon sa utang at tinatakot di umano siya ng kanyang kapatid na ilalantad nito ang kanyang mga krimen at mga iligal na gawain. Nang hindi natuloy ang plano ni Rosemary, dito na di umano siya pinakilala kay Jabulani Petros, na kilalang hitman. Iginiit din umano ng ginang na dapat sa pangalawang pagkakataon, maisagawa na nila ang pagpatay. Iniba rin nito ang plano, dadalhin di umano nito ang kapatid sa isang resort sa Kempton Park. Lalagyan nito ng drugs ang inumin ni Gladys, at pag nawalan na ito ng malay, at matapos siyang makalayo, doon na sila tatawagan ni Rosemary para patayin sa sakal ang babae. Sa halip na gawin ang krimen, mas minabuti di umano niyang ipaalam ito sa mga otoridad. Dahil sa criminal record, reputation, at kawalan ng evidence, wala namang ginawa ang mga otoridad sa ibinahaging impormasyon ni Cunene. Muling kinontak ni Rosemary ang dalawang lalaki para ipasunog naman ang bahay ng kanyang nakakabatang kapatid na si Joyce Ndlovu habang nasa loob ito, at ang 5 mga anak na sina Thukutul Ndlovu, Nonthando Ndlovu, Asanye Ndlovu, Boyelo Ndlovu at si Faison Ndlovu na 6 na buwang gulang lamang. Sa kabila ng trabaho ni Cunene, hindi naman ito kayang pumatay ng mga inosenteng bata. Dahil sa pag-aalalang baka ipagawa lamang ni Rosemary ang hit sa ibang tao, mas minabuti nitong pumunta muli sa mga pulis at ilantad ang kanyang mga nalalaman. Bago pa man i-consider ng mga pulis ang kasong nilapit nito, kailangan nila ng mas mabigat na evidence, hindi lamang ang salita ng isang kriminal. Nang nalaman ang katauhan ni Rosemary, nagdesisyon ang mga ito na pagpanggapin si Cunen bilang undercover para makakuha ng matibay na evidence laban sa babae. Nilagyan nila ng recording device at camera ang sasakyan ng lalaki. Kailangan nitong mapasakay sa passenger seat si Rosemary at isalaysay ang gusto nitong mangyari. Nang dumating ang araw ng March 7, 2018, kung kailan nila planong isagawa ang krimen, nagpa-admit si Rosemary sa Karstenhof Medical Facility para meron siyang alibay. Sinundo ito ng 2 tao sa hospital kung saan siya naka-admit. Sinasabing nakakuha ito ng day pass para makalabas pansamantala. Tinungo nila ang Bushbuck Ridge, Pumalanga, kung saan naninirahan ang kanyang kapatid. Gumugol din sila ng 5 oras para makarating sa lugar. Habang nasa biyahe, muling kinumpirma ng hitman at ng kasama nitong accomplish ang kanilang plano. Ayon sa binigay na instruction ni Rosemary sa 2 lalaki, kailangan nitong sunugin ang bahay na tinutuluyan ng kapatid habang ang mag-iina ay nasa loob pa nito. Bago ituro ang lugar kung saan nakatira ang kapatid, dumaan muna sila sa isang gasoline station para mamili ng petrol na siyang gagamitin nila kinagabihan para sunugin ang pamilya. Matapos bayaran ni Rosemary ang petrol, inaresto na ito ng kasamang undercover officer na si Sergeant Zulu ng Directorate for Priority Crime Investigation noong March 2018. Ang pag-aresto ay naganap sa isang taxi rank sa Bushbuck Ridge.
Ito ay naganap dahil sa matagumpay na sting operation, at ang babae ay pinaghihinalaang nasa likod ng serious allegations of criminality. Tulad ng inaasahan ng mga pulis, umakto si Rosemary na animoy na bigla at paulit-ulit na deni-deny ang paratang sa kanya. Matapos ang pag-aresto, ilang grupo ng pulis ang pumunta sa bahay ni Rosemary sa Tembisa na may dalang search warrant. Dito nila natagpuan ang ilang insurance policy documents na kinumpiska nila bilang evidence. Kinulong ang babae sa Tembisa Police Station matapos maaresto at habang nangangalap ng mas matibay na evidence ang mga pulis laban sa babae. Si Rosemary Nomindlovu ay kinasuhan ng several serious offenses tulad ng 6 counts of murder, 4 counts of fraud, obstruction of justice, at 8 counts of conspiracy to commit murder. Ang kanyang mga krimen ay sinasabing nagsimula noong 2012 hanggang 2018. Sa mga panahong ito, hinihinalang nakatanggap ang babae ng ilang insurance policy claims na nakapangalan sa kanyang mga biktima at siya ang sinasabing sole beneficiary. Nagsumiti ng application for bail ang defense team ni Rosemary noong October 11, 2018 pero ito ay hindi tinanggap ng hukom. Nahirapan ang mga otoridad na patunayan na ang babae ay merong kinalaman sa mga sunod-sunod na pagkamatay ng kanyang malalapit na kamag-anak dahil walang investigasyon na gawa noong panahon na naganap ang mga hinihinalang krimen. Gumugol ng substantial amount ng oras ang mga otoridad para mangalap ng matibay na ebidensya laban kay Rosemary. Makalipas ang isang taon, noong July 2019, ang traya ni Rosemary Nomindlovu ay dininig sa The Palm Ridge Magistrates Court na pinamunuan ni Presiding Judge Ramarumo Munama. Nag-plead ito ng not guilty sa lahat ng charges. Humarap sa korte ang 54 state witnesses na nagbigay ng testimonya laban sa babae, ang ilan dito ay kamag-anak at katrabaho ng akusado. Kasama rin ang 2 hitman na sinubukan nitong bayaran para patayin ang kanyang mga kapatid at mga pamangkin. Sa simula ng pagdinig, masayang humarap sa korte si Rosemary at ilang beses pang nag-post para sa mga medyang nakaantabay sa pagdinig. Animoy hindi nito alam kung gaano kaseryoso ang mga paratang sa kanya. Nagbigay din ng testimonya ang tiyahin ni Rosemary na si Afif Kabasa Lucy Mushawana. Umiiyak nitong sinalaysay ang kanilang naging pag-uusap ng akusado noong January 2012. Ayon pa sa ginang nag-offer si Rosemary ng 15,000 South African Rand o mahigit 50,000 pesos. Pero nang umattend ito sa libing ng pinsang si Madala Witness Homu, 200 lamang ang ibinigay nito. Iyon na rin di umano ang huli nilang pagkikita hanggang sa humarap siya sa korte para magbigay ng testimonya. Pinatutuhanan naman ni Ivana Nyatela Homu ang testimonya ng kanyang ina. Ayon pa sa dalaga noong ilang araw nang hindi umuuwi ang kanyang kapatid na si Madala Witness Homu, naka-received siya ng message galing sa pinsang si Rosemary na huwag mag-alala dahil kasama nito ang kanyang kapatid. Pinagtaka naman ng babae kung bakit alam nitong hinahanap nila ang lalaki, samantalang ang pinsan sa kanyang father's side na si Godfrey Mushawana lamang ang tanging nilang pinagsabihan. Noong April 2, 2012, nang makatanggap ng impormasyon na ang kanyang kapatid ay natagpuang patay, ayon sa lalaking nagngangalang David Smola. Ayon naman sa testimonya ni Godfrey, tinawagan di umano siya ni Rosemary noong March 31, 2012. Nag-aalala di umano ito sa pinsang si Witness dahil hindi niya makontak ang lalaki. Pumunta rin umano siya sa Olifants Fountain Police Station tulad ng usapan nila ni Rosemary para i-report as missing person si Witness at hindi para kilalanin ang bangkay nito. Hakbang na kinagulat din ng mga otoridad dahil ang pangyayari ay hindi pa nila inire-release sa press. Makalipas ang 3 araw, matapos matagpo ang walang buhay si Witness, nag-process ng insurance claim si Rosemary. Nakatanggap ito ng 131,000 South African Rand o kulang kalahating milyong piso. Binayaran nito ang mga pagkakautang at muling namalagi sa kasino. Dahil ito ay frequent visitor, nanalo si Rosemary ng isang brand new car. Dahil sa swerteng natamasa sa kanyang pagbabalik, mas naniwala itong maibabalik na niya ang mga perang kanyang napatalo noon. Wala pang 1 taon mula nang namatay si Madala Witness Homu, napatalo na lahat ni Rosemary ang nakuha niyang insurance payouts, at this time mas nabaon pa siya sa pagkakautang. Nagbigay din ng pahayag ang pamilya ng kanyang biktima, at inilarawan ang babae na animoy walang pakialam, at nagbibiro pa noong dumalo ito sa ilang libing ng namatay na kaanak. Ayon sa masusing investigasyon, ilang araw bago natagpo ang wala ng buhay si Audrey Somisandlovu, napag-alaman na ang babae ay kumuha ng 2 life insurance. Hakbang na pinagtaka ng karamihan dahil halos hindi na nito mabayaran ang tinutuluyang silid. Ang impormasyon ay pinatotohanan naman ng kinakasama nitong si Thomas. Narinig naman di umano ni Pintel Quint Shiloban na kaibigan ni Audrey ang pag-uusap ng magkapatid noong ito ay tumawag at sinabing dadalawin nito ang nakakatandang kapatid.
Sa patuloy na investigasyon, sinasabing nang lumabas si Audrey para bumili ng tinapay, dito na nilagyan ni Rosemary ng lason ang inumin ng kapatid. Nang makabalik at inumin ang kanyang juice, hindi nagtagal nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Audrey. Agad itong lumabas ng bahay matapos itong ikandado. Sa kanyang pagmamadali, hindi na nito napansin ang mga kapitbahay ng kapatid na nakatingin sa kanya. Makalipas ang ilang oras, muli nitong binalikan ang kapatid na nasaksihan di umano ni Johanna Futimwepe na isa sa mga kapitbahay ni Audrey. Naabutan niyang buhay pa ang babae, dito na siya nagdesisyon na sakalin ang kapatid hanggang sa lagutan ito ng hininga. Nang masiguradong wala na itong buhay, ginamit nito ang cellphone ng kapatid para tawagan ang insurance company. Ibinili nito na kung meron mang mangyari sa kanya, siguraduhin umano na ang kanyang policy payouts ay mapunta sa kanyang kapatid na si Rosemary. Matapos ang phone call, sinigurado niyang nakalak ang pinto at bintana ng inuupahang silid ng kapatid bago tuluyang lisanin ang lugar. Dahil ang mga insurance company ay kadalasang itinatabi ang mga recording ng kanilang mga phone calls, ang naturang tawag ay muling ni-play sa korte during trial. Ang boses sa recording ay sinasabing very similar kay Rosemary. Nang nabuksan ang tinutuluyan ni Audrey, napansin nila Usan Sydney Mabali at Queen Chiloban na kinuha ni Rosemary ang 2 tasang nasa lamesa. Sinita rin ito ng mga kasama, pero hindi ito nagpaawat at inilagay sa timbang puno ng tubig ang naturang mga bagay. Makalipas ang ilang linggo, nag-process ng insurance claim ang babae. Nakatanggap ito ng 717,000 South African Rand o mahigit 2 million pesos. Dahil sa malaking halagang nakuha, sobrang naging masaya si Rosemary at nagsimula ng maluhong buhay tulad ng inaasahan bago sumapit ang taong 2015 na simot na nito ang nakuha niyang insurance payout. Mas tumitindi rin ang tensyon sa pagitan ng magnobyo dahil sa pera. Pumunta si Rosemary sa presinto para i-report ang kinakasama nitong si Maurice Hingwen Mabasa noong October 14, 2015, bandang alas 6 ng gabi, ayon kay Sergeant Mukwer. Umalis ito saglit para kumuha ng larawan ng lalaki, at nang bumalik ito ang babae ay nag-hysterical at umiiyak na, paulit-ulit din umano nitong binabanggit na pinatay nila ang kanyang asawa. Nang nahimasmasan, sinabi ni Rosemary na isang female officer ang tumawag sa kanya tungkol sa pagkakadiskubre ng bangkay ng kanyang asawa. Idinenay naman ito ng mga on-duty female officers. Hindi rin ito masabi kung ano ang pangalan ng nakausap niya sa telepono. Ayon sa testimonya ni Percy Maluleke na siyang kaibigan ni Maurice at landlord ng magkasintahan. Aware si Maurice sa gambling problem ng kinakasama at minsan na rin itong nag-complain sa kaibigan na lagi itong nasa Emperor's Palace para magsugal. Ilang beses ding nakitang mangyak-ngiyak si Rosemary habang nasa korte sa tuwing nababanggit ang kanyang yumaong nobyo. 2 beses ding inadjourned ang trial dahil sa pagrereklamo nito na nakakaramdam siya ng chest pain at nahihilo. Ayon sa investigasyon, sinimulang planuhin ng babae ang pagpatay sa kanyang nobyo noong ito ay makapanganak na at nananatili pa rin sa hospital. Ang una niyang plano ay ang paabangan si Maurice sa isang hitman sa kanilang bahay, aatakihin ito paglabas ng lalaki patungo sa hospital. Nang inutusan nito ang nobyo na kunin ang diaper na nasa kanilang bahay at dalhin sa hospital, mabilis naman sumunod ang lalaki. Nang pabalik na ito sa hospital, isang lalaking merong hawak na baril ang nakaabang sa paglabas ni Maurice. Sa kabutihang palad, nag-jammed ang baril ito, dahilan para makatakbo ang lalaki. Nang na-discharge ang mag-ina, muling sinimulan ni Rosemary ang pag-iisip kung paano papatayin ang kanyang nobyo. Namili ito ng gasolina at itinago sa ilalim ng kanilang higaan. Nang mahimbing nang natutulog ang lalaki, sinimulan niyang sindihan ang bahay, saka kinuha ang anak at umalis. Sa kabutihang palad, agad na nagising ang lalaki at inapula nito ang apoy. Sa paglipas ng panahon at sa ilang beses na pagtatangka ni Rosemary kay Maurice, naubusan na rin ng swerte ang lalaki. Napag-alaman na merong 16 life insurance na inapply si Rosemary sa pangalan ng kanyang nobyo. Ang ilan dito ay nagsimula noong 2011, ang taon kung kailan sila nagkakilala at nagsimula ng relasyon. Nakatanggap ng 400,000 South African Rand o mahigit 1.3 million pesos si Rosemary mula sa 3 insurance payouts at 100,000 o mahigit 300,000 pesos mula naman sa US Embassy kung saan nagtatrabaho ang lalaki. Sa kabuuan, nakatanggap ng 516,000 South African Rand o mahigit 1.7 million pesos ang babae. 3 araw matapos matagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Maurice Hingwen Mabasa, nagpunta si Commander Dave Keshi Benef Mabunda sa opisina ni Constable Baliwe kung saan nakita niyang merong isang babaeng nagmamadaling kompletuhin ang insurance claim document ng yumaong si Mabasa. Dahil dito, nag-request ang commander na isumiti sa kanya ang kopya ng naturang dokumento.
dito niya nalaman ang katauhan ng babaeng nakita earlier. Sinimulan niya ang simpleng investigasyon at nagsimulang maghinala ng nadiskubre ang madami ng palisis na kinuha ng akusado. Agad di umano niyang pinag-alam kay Mr. Hastic ng Clientele and Hollard Insurance Company ang kanyang natagpuan. Ang hakbang ni Commander Dave Keshi Bennett Mabunda ang dahilan kung bakit naghigpit ang insurance company sa mga documents na sinusumiti ng mga nag-a-apply ng claim. Nagbigay din ng opinion si Lieutenant Colonel Mulahola na isang handwriting expert. Ayon dito ang signature ni Maurice at ang mga signature sa insurance application ng lalaki ay magkaiba. Hinihinalang meron itong kinasabwat para magpanggap na si Maurice. Kinuhanan naman ni Rosemary ng insurance ang pamangking si Zanelle noong January 2016, buwan kung kailan pumisan sa kanya ang babae. Muli itong nag-apply ng insurance para sa babae sa ibang company noong March at ang pangatlong policy ay in-apply nito noong buwan ng May, isang buwan bago ito mawala ng buhay. Napag-alaman na si Zanelle ay nag-apply ng student loan sa tulong ni Rosemary at ang lahat ng pera ay ibinigay nito sa babae dahil na rin sa pagpayag nitong pansamantalang makituloy sa kanya. Agad din kinilem ni Rosemary ang insurance payout ni Zanelle Motha na umabot ng 230,000 South African Rand o mahigit 700,000 pesos. Hindi rin nagtagal, agad na naubos ni Rosemary ang pera. Nagbigay din ng testimonya sa korte ang dalawang nurse na nag-asikaso kay Zanelle noong ito ay dinala sa hospital, ganoon din ang mga doktor na tumingin dito. Ang mga injuries na nakita sa autopsy ng babae ay imposible di umanong maging self-inflicted. Kinwestiyon din ng prosecution kung bakit hindi dinala ni Rosemary ang pamangkin sa malapit na hospital at kinailangan pa nilang bumiyahe ng mahigit 30 minutes para marating ang R-Wave Hospital na nasa Kempton Park. Sinabi naman ni Rosemary na meron siyang masamang experience sa mga nadaanang hospital kaya hindi niya isinugal ang buhay ng pamangkin dito. Mga dahilan na hindi naman pinaniwalaan ng hukom. Napag-alaman na meron itong 3 hospital na nadaanan patungo sa R-Wave Hospital. Ayon naman kay Sydney Mofana Jemuka, na kinakasama ni William, 2 buwan bago mamatay ang lalaki, nakipagkita di umano sila kay Rosemary sa KFC, sa Kempton Park. Nagalit din umano ang babae nang makitang merong kasama ang pamangkin, bago din umano sila maghiwa-hiwalay, sinabihan nito si William, na sa susunod nilang pagkikita, huwag nang magsasama ng kahit na sino. Narinig naman ni Takalani Mishak Mudao, na drinking buddy ni William Mashaba, ang pag-uusap ng magtiyahin noong April 9. Magkikita di umano ang dalawa kinabukasan ng alas 6 ng gabi sa Eslaleni, Caltex Garage. Iyon na di umano ang huling pagkakataon na nakita niyang buhay ang kaibigan. Isang pangyayari ang hindi inaasahan ni Rosemary na reject ang insurance claim na sinumiti niya para sa pagkamatay ni Mayeni Mashaba. Nang nag-apply siya para sa insurance ng lalaki, nilagay niya ang sarili bilang asawa nito. During claiming process, hinanapan siya ng proof of relationship ng company na hindi niya mai-provide kaya ito ay tuluyang na-reject. Ayon sa cellphone ping ni Rosemary at Mayeni, ang dalawa ay magkasama isang araw bago matagpo ang wala ng buhay ang lalaki. Ayon naman sa record ang magtiyahing Rosemary at Brilliant ay magkasama halos buong maghapon, isang araw bago matagpuan ang lalaking wala ng buhay. Tinahak ng magtiyahin ang Johannesburg hanggang sa Bushbuck Ridge na merong mahigit 430 kilometers ang layo. Naghiwalay ang magtiyahin gabi ng naturang araw. Nakita rin sa phone record ni Rosemary na meron din itong continuous conversation sa lalaking nagngangalang Lakhaum Kais. Ang mga impormasyon ay tinanggi ni Rosemary at tumanggi rin itong questionin ng mga pulis. Sa pangalawang pagkakataon, muling na-reject ang insurance claim na sinabmit ni Rosemary para sa pagkamatay ng kanyang pamangking si Brilliant. Napag-alaman na ang lalaki ay merong 3 life insurance sa kanyang pangalan at si Rosemary ang nakalistang sole beneficiary bilang ina ng lalaki. Hindi rin nakapag-provide ng documents ang babae na siya ang nanay ni Brilliant, ang kanyang insurance claim ay na-reject. Dahil sa sunod-sunod na rejecsyong natatanggap mula sa insurance company, mas naging desperada ang babae kung paano siya magkakaroon ng pera para tustusan ang kanyang mas lumalalang addiction. Matapos ang 6 na pagkamatay sa pamilya, nagsolicit na ng tulong ang babae sa dating ex-con na si Njabulog Vincent Kuneni. Sa panahong ito, nag-iisip na ang babae kung sinong kamag-anak ang pwede niyang mabiktima na madali niyang mapapatunayan ang kanilang genuine relationship. Dito na niya naisip ang kanyang ina. Dito na siya nakipagkita kay Cecil Kuneni sa Emperor's Palace sa Kempton Park. Ayon pa sa babae, siya ay kasama ng akusado at nila Kiwim Kais nang pumunta sila sa Tulamahashe para ituro ni Rosemary ang bahay ng kanyang ina. Ayon sa testimonya ni Lakhaum Kais, binayaran siya ni Rosemary ng 2,600 South Africa Rand o kulang 9,000 pesos
para kitlin ang buhay ng matanda. Nang dumating ang hitman sa bahay ng matanda at nakita ang kalagayan nito, hindi niya magawang gawin ang inuutos sa kanyang ni Rosemary. Sa halip humingi na lamang ito ng isang basong tubig sa matanda, saka umalis. Napatunayan ding noong araw na nakatakdang kitlin nila Kiwim Kais, ang buhay ng kanyang inang si Maria Mushawana. Nagpa-admit ito sa Arwape Hospital na nasa Kempton Park para magkaroon ng alibay. Hindi pa rin makapaniwala ang ina nitong si Maria Mushawana na kayang gawin ng anak ang mga akusasyon sa kanya. Nagbigay din ito ng testimonya sa korte para magbigay ng good character reference sa anak, patunay di umano na hindi ito kayang gawin ni Rosemary. Hindi rin ito naniniwalang binalak din siyang ipapatay ng sariling anak. Dahil sa pagbabago ng isip ng kanyang ni-hire na hitman, nakaramdam ng matinding inis si Rosemary. Nagdesisyon itong mag-iba ng plano at humanap ng ibang hitman na gagawa ng kanyang ipag-uutos. Sa halip na ang kanyang ina, nagdesisyon siyang ipapatay ang kanyang kapatid na si Gladys, pero hindi rin ito natuloy. Dahil sa dumadaming unflattering coincidences na nilalantad ng prosecutor, nagsimulang maging agresibo si Rosemary sa loob ng hukuman. Harap-harapan din nitong tinatanggi ang involvement sa sunod-sunod na pagkamatay ng kanyang mga kamag-anak. Pinabuntunan din niya ng galit ang mga journalist na nasa loob ng korte dahil inire-record siya ng mga ito. Nagbigay din ng testimonya si Rosemary para sa kanyang sariling defense. Ang lahat ng akusasyon sa kanya ay mariing itinanggi ng babae. Sinabi pa nitong ang pag-a-apply niya ng mga insurance policies para sa kanyang mga kamag-anak ay dahil isa siyang good Samaritan, mga dahilan na hindi pinaniwalaan ng hukom. Natapos ang trial ni Rosemary makalipas ang 3 buwang pagdinig sa mga kaso noong September 2021. Hanggang sa matapos ang trial, patuloy pa rin itong iginigiit na siya ay inosente, pero humingi pa rin siya ng kapatawaran sa mga kapamilya at mga kaibigan ng mga namatay. Nakakuha ng mahigit 1.4 million South African rand o mahigit 4 million pesos si Rosemary galing sa mga insurance payouts na kinilaim niya ayon sa mga investigador. Iginiit din ng prosecutor na kahit na si Rosemary ang nag-prepare ng mga documents para makakuha ng insurance policies ang kanyang mga kamag-anak, siya rin ang laging huling nakikitang kasama ng mga ito bago mamatay. Sa kabila rin ng mga insurance payouts, hindi man lamang ito tumulong sa mga funeral costs ng kanyang mga biktima. Matapos ang 3-month trial ni Rosemary, matagumpay na naibunyag ng prosecution ang systematically arranged life at funeral insurance ng kanyang mga relatives, saka siya gagawa ng paraan para mamatay ang mga ito isa-isa. Noong October 22, 2021, si Rosemary Noomindlovu ay napatunayang guilty sa 6 count of murder dahil sa pagpatay kina Madala Witness Homu, Somisandlovu Audrey, Hingwen Maurice Mabasa, Zanel Matha, Mashaba Mayeni Mashaba, nakilala rin bilang William Matha, at Brilliant Mashego. Ang akusado ay napatunayan ding guilty sa 5 counts of fraud sa mga insurance company tulad ng Clientele Limited, One Life Insurance, Old Mutual at Asupol. At guilty sa attempted murder sa kanyang inang si Maria Mushawana. Noong November 5, 2021 ibinigay ni Presiding Judge Ramarumo Monama ang sentensya ni Rosemary. Ito ay nakatanggap ng 6 life imprisonment, 1 life imprisonment kada biktima. Additional 5 years for defeating the ends of justice. Karagdagang 10 taon para sa each count of fraud. Additional 10 years para sa 7 counts of incitement to commit murder at 10 years attempted murder sa kanyang ina. Si Rosemary ay maaaring makonsidered para sa parole sa edad na 71. Sinimulan nitong bunuin ang kanyang sentensya sa Johannesburg Female Correctional Services. Napatunayang habang isinasagawa ni Rosemary ang 20 offenses, siya ay nagtatrabaho bilang pulis na sumumpang magsisilbi at poprotekta sa mga mamamayan ng South Africa. Ayon naman kay Nirmala Gopal ng Department of Criminology and Forensic Studies sa University of KwaZulu-Natal. Base di umano sa appearance at kilos ni Rosemary during trial, ito daw ay evident na ang babae ay unremorseful, maliban na lamang pag nababanggit ang pumanaw nitong nobyo na si Maurice. Ang mga tao di umanong walang remorse ay nagpapakita ng sociopathic tendencies. Ang mga ganitong klaseng tao din ay mga self-centered at focus lamang sa kanilang mga pangangailangan, kahit na umabot pa na sila ay makasakit ng kapwa. Iniisip din di umano ni Rosemary na hindi siya mahuhuli dahil ang tingin nito sa sarili, siya ay above the law. Humarap naman si Rosemary Noomindlovu sa Kempton Park Regional Court noong April 8, 2023, kasama ang dati nitong katrabaho na si Nom Samudao para harapin ang mga kasong 2 charges of conspiracy to commit murder.
Si Nomsa ay isa ring dating policewoman na naka-assign sa Norcem Park Police Station. Ang dalawa ay pinaghihinalaang nasa likod ng planong pagpatay kina Sergeant Benneth Mabunda na dating asawa ni Nomsa at Colonel Nfipe Boloka. Si Colonel Nfipe Boloka ay ang station commander sa police station kung saan naka-assign si Rosemary bago ito naaresto at si Sergeant Benneth Mabunda naman ang investigating officer sa kanyang mga kaso. Ang alleged hit ay sinasabing pinag-utos ni Rosemary noong siya ay nakakulong at naghihintay ng kanyang trial. Nalantad ang kanilang plano nang nagsumbong sa mga pulis ang kanyang binayarang hitman. Ayon pa dito, nangako di umano si Nomsa na babayaran siya ng malaki kapag nakuha na nito ang insurance payout ng kanyang dating asawa. Ayon sa cross-examination na ginawa kay Jabulanin Shali na siyang inupahang hitman, nakatanggap di umano ito ng tawag mula kay Nomsa at nakipagkita itong mag-isa sa kanya sa Muoy Fontaine Cemetery. Nakuha di umano ng babae sa kanyang kaibigang si Rosemary Ndlovu ang contact details nito. Binigyan din umano siya ng babae ng 3,000 South African Rand o mahigit 10,000 pesos bilang paunang bayad sa gagawin niyang krimen at pinangakuan ng additional 15,000 South African Rand o mahigit 50,000 pesos pag napatay nito ang kanyang mister. Ayon naman kay Lakhayo Andres Mkhize na sinasabing hitman na inutusan naman ni Rosemary na patayin si Colonel Nfipe Boloka. Pinakakuan di umano siya ni Rosemary ng 75,000 South African Rand o mahigit 250,000 pesos. Muling na-postpone ang pagdinig sa kaso ng dalawa nang naghain ng Section 174 ng South African Criminal Procedure Act of 51 of 1970 o dismissal of all charges ang defense team. Ito ay sinusumiti kung walang matibay na evidence laban sa defendant na ground for dismissal. Isang Showmax original true crime documentary series na merong title na A Trail of Killing, One Beneficiary Rosemary's Hit List ang pinalabas noong June 14, 2023. Ito ay tungkol sa buhay at krimen ng Captain serial killer na si Nomia Rosemary Ndlovu. Ayon sa isang pag-aaral, ang financial ay isang significant motive ng mga serial murderers. Pinapakita rin sa naturang research na ito ang nasa likod ng krimen ng 50% female killers na naitala sa buong mundo. Meron ding sinasabing apat na nature ng greed. Una ay ang insatiability o ang patuloy na paghahangad ng higit pa. Pangalawa, self-seeking and ruthlessness. Naniniwala sila na ang mga tao ay nag-i-exist para sa kanilang benefits, hindi rin mahalaga sa kanila ang karapatan ng iba. Pangatlo, idolatry o ang pagsamba sa pera. At ang pang-apat ay lack of contentment. Ini-describe din ang kasakiman sa Bible bilang mga taong mas inilalagay ang tiwala sa mga material na bagay kaysa sa provision ng Panginoon. Ang lahat ng addiction ay mapanganib, ang mga ito rin ay nangangailangan ng pera para masustain. Si Rosemary ay isang makasariling tao na mayroong gambling addiction. Nakikita lamang niya ang kanyang pamilya bilang commodity para sa kanyang sariling kasiyahan na tunay na ugali ng isang diabolikal.